Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May nakita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May panibagong akusasyon ng China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespassers sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Nanindigan naman ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at ipaglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kabilang diyan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Giit nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Inaakusahan ngayon ng China ng panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo natin na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission dahil inagaw naman daw ng China at itinapon pa sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng baril ang mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply mission ng Pilipinas para hatiran ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko nang lapitan sila ng nagpapatrolyang mga tauhan ng China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw umano ng China ang hinulog na supply sa barko saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Pero kung 2016 arbitral ruling ang pagbabasehan, malinaw na iligal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Pero ayon sa China, malapit na raw silang mapuno. Yan ang babala ng Defense Minister nila sa pagdalo nito sa Security Forum ng 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Ayon sa opisyal, matagal na raw nagtitimpi ang China sa gitna ng umano'y panghimasok at panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Pero may hangganan daw ito. Walang bansang direktang pinangalanan ng opisyal, pero malinaw na Pilipinas at Amerika ang tinutukoy nito na pareho ring dumalo sa forum.
May umiiral na Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas at isa ito sa mga bansa na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Pero ang pinakainalmahan ng Beijing ang pagde-deploy ng Amerika ng ballistic missile system sa joint exercise ng Pilipinas nitong Abril. Babala ng Chinese official, pinapalala lang ng mga ganitong aktibidad ang tensyon sa rehiyon. Malapit din sa Taiwan ang Pilipinas na suportado rin ng Amerika. Isa rin ito sa rason kaya mainit tayo sa China. Git naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kung lumala pa ang tensyon, dito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa gaya ng Amerika. Tiniyak naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuri rin nito ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Agad na kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Chinese Major General Xu Hu na sinisira umano ng Pilipinas ang kapayapaan sa riyon dahil sa pagkonsidera sa ibang partido at inililihis ang tunay na konsepto ng ASEAN Centrality. Sa pagsagot ni Pangulong Marcos sa tanong ng Chinese military official sa Shangri-La Dialogue, idinipensa ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. In the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the. I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. Ayon kay Pangulong Marcos, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng konsepto ng ASEAN Centrality. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan sa South China Sea ay issue ng buong mundo. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Sa arrival speech naman ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang official visit sa Brunei at Singapore, tiniyak niya sa mga Pilipino na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.